Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Napansin mo ba to? Yung mga taong akala mo nandyan para sa'yo. Pero kapag ikaw na ang nangangailangan, parang hangin lang, wala. Yung tipong ikaw todo effort, todo bigay pero sa dulo, parang wala lang. Parang hindi ka nakita. Parang hindi ka narinig. Parang binaliwala ka. Masakit, no? Lalo na kapag galing sa taong mahalaga sa'yo. Pwedeng partner, kaibigan, kapamilya, o kahit katrabaho na akala mo kakampi mo. Hindi naman kasi tayo naghahanap ng sobra. Minsan gusto lang natin maramdaman na importante tayo, na may halaga tayo. At kung naranasan mo yan, gusto kong sabihin sa'yo ngayon, hindi ka nag-iisa. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ang pwede mong gawin kapag pakiramdam mo binaliwala ka. Hindi lang yung tipong move on lang ha, kundi yung mga paraan kung paano ka tatayo ulit, paano mo babawiin yung respeto mo sa sarili, at paano ka hindi na basta-basta matatapakan ulit. Kasi aminin natin, minsan hindi lang sila ang may problema. Minsan tayo rin, may mga bagay tayong ginagawa, hindi natin napapansin, na parang nagbibigay ng pahintulot sa iba na baliwalain tayo. Masakit pakinggan pero totoo. Kaya simulan natin dito. Alam mo kung ano ang unang kailangan mong gawin kapag pakiramdam mo binaliwala ka. Huminto ka muna. Hindi sa galit, hindi sa drama, kundi sa pag-observe. Kasi minsan, ang bilis nating mag-react. Magtatampo agad, magagalit agad, o worst, maghahabol agad. Magme-message ka, okay ka lang ba? Kahit ikaw yung nasasaktan. Magsusorry ka kahit hindi mo alam kung ano kasalanan mo. Familiar? Parang ikaw pa yung natatakot na mawala sila kahit sila yung nagkulang sa'yo. Dito pa lang, may napapansin ka na ba? Kapag ganito ang ginagawa mo, parang sinasabi mo sa sarili mo na mas importante sila kaysa sa'yo. Na okay lang na masaktan ka, basta huwag lang silang mawala. Pero tanungin kita, hanggang kailan? Hanggang kailan mo ipagpapalit yung respeto mo sa sarili mo para lang sa atensyon ng iba? Kaya ang unang hakbang, simple pero mahirap, huminto ka muna sa paghabol. Oo, alam ko, hindi madali, lalo na kung mahal mo yung tao. Lalo na kung sanay ka na laging ikaw ang nag-aayos. Pero tandaan mo, hindi mo trabaho na pilitin ang isang tao na pahalagahan ka. Kung kailangan mong ipaalala sa kanila yung halaga mo, baka mali na yung lugar mo. Ngayon habang humihinto ka, gamitin mo yung oras na yan para mag-isip. Hindi para i-overthink kung ano ginawa mong mali, kundi para tanungin ang sarili mo. Ganito ba talaga ang deserve ko? Kasi minsan sanay lang tayo sa kulang. Sanay tayo sa konting attention, konting effort, kaya feeling natin okay na yon. Pero hindi ibig sabihin na sanay ka, tama na. Isipin mo parang pagkain. Kung lagi kang binibigyan ng tira-tira at nasanay ka na doon, hindi ibig sabihin na yun lang ang karapat-dapat sa'yo. May mas maayos, mas buo, mas sapat. Ganon din sa trato ng tao sa'yo. And habang iniisip mo yan, mapapansin mo unti-unti. Hindi lang pala sila ang problema. May part din na hinayaan mo. Hindi para sisihin ang sarili mo ha, kundi para maintindihan mo kung saan ka pwedeng magbago. Kasi kung hindi mo aayusin yung part mo, kahit magpalit ka ng tao, mauulit lang. Ngayon, ito pa isang mahalagang bagay na madalas nating nakakalimutan. Hindi lahat ng pagbaliwala ay sinasadya. Oo, minsan hindi nila alam na nasasaktan ka na. Minsan busy lang sila, may sariling problema, o hindi lang talaga sila expressive. Pero eto ang tanong, consistent ba? Kasi kung minsan lang, pwede pa nating pag-usapan, pwede pa nating i-communicate. Pero kung paulit-ulit na, ibang usapan na yan, dito papasok yung isang bagay na maraming tao ang iniiwasan, ang pag-set ng boundaries. Alam mo, maraming tao ang takot dito. Kasi feeling nila, kapag nag-set sila ng boundaries, baka magalit yung tao, baka iwan sila, baka mas lumala. Pero isipin mo to, kung ang isang tao ay nagagalit kapag pinoprotektahan mo ang sarili mo, anong klaseng tao yun sa buhay mo? Hindi ka dapat matakot mawalan ng taong hindi kayang respetuhin ang limits mo. Ang boundaries, hindi yan pader para itulak ang tao palayo. Para yan sa sarili mo, para ipakita kung paano ka dapat tratuhin. Halimbawa, kung may taong laging hindi sumasagot sa'yo, huwag mong sanayin ang sarili mo na lagi kang available sa kanila. Hindi porket nag-message sila after ilang araw, sasagot ka agad na parang walang nangyari. Minsan, kailangan mo ring iparamdam na hindi ka laging nandyan. Hindi para gumanti, kundi para ipaalala na may halaga ka rin. Kasi kung ikaw mismo ang hindi nagbibigay halaga sa oras at energy mo, bakit nila gagawin? At dito nagbabago ang laro. Kasi kapag nagsimula kang mag-set ng boundaries,
may dalawang bagay na mangyayari. Yung iba mag-a-adjust, marirealize nila na hindi ka na basta-basta. At yung iba naman, lalayo. At alam mo kung ano ang nakakatawa, yung mga lalayo, sila pa yung madalas na hindi talaga para sa'yo. Parang nalinis yung paligid mo nang hindi mo namamalayan. Masakit? Oo, pero totoo din. Mas okay ng konti pero totoo, kaysa marami pero puro pakitang tao. Habang ginagawa mo to, mapapansin mo rin na may pagbabago sa loob mo. Hindi ka na ganun kadaling maapektuhan. Hindi ka na agad magpapanik kapag may hindi nag-reply. Hindi ka na agad magdududa sa sarili mo. Kasi unti-unti mong binabalik yung power mo, pabalik sa'yo. At doon nagsisimula yung totoong pagbabago. Hindi sa pagpilit na mahalin ka ng iba, kundi sa pag-decide na hindi mo nahahayaang maliitin ka. At habang lumalalim pa itong usapan natin, may isang bagay pa na kailangan mong maintindihan. Yung paraan kung paano ka tinatrato ng ibang tao, kadalasan salamin lang iyan kung paano mo tinatrato ang sarili mo. At dito napapasok yung mas malalim na bahagi. Yung hindi na lang tungkol sa kanila kundi tungkol na talaga sa'yo. At dito na nagiging mas tahimik yung usapan, pero mas totoo. Kasi kung iisipin mo, ilang beses ka na bang nagbigay kahit pagod ka na? Ilang beses ka nang umintindi kahit ikaw na yung hindi naiintindihan? Ilang beses ka nang nagstay kahit halata namang hindi ka na pinapahalagahan? Hindi mo yan ginagawa dahil mahina ka. Ginagawa mo yan kasi marunong kang magmahal, kasi mabuti kang tao. Pero minsan yung kabutihan na, yan, nagiging dahilan kung bakit naaabuso ka. Hindi mo napapansin, pero unti-unti mong tinuturuan ng ibang tao kung paano ka tratuhin. Kapag lagi kang available, kahit hindi ka na nire-respeto, tinuturuan mo silang okay lang yon. Kapag lagi kang nagsusorry kahit hindi mo kasalanan, tinuturuan mo silang ikaw ang laging mali. Kapag lagi mong inuuna ang iba kaysa sa sarili mo, tinuturuan mo silang ikaw ang laging panghuli. Masakit pakinggan pero may kontrol ka dito. At dito papasok yung isang bagay na bihira nating gawin, ang piliin ang sarili natin nang walang guilt. Alam mo, maraming tao ang takot piliin ang sarili nila. Kasi feeling nila selfish yon. Pero teka lang, kailan naging mali ang alagaan ng sarili? Kung ikaw nga, pag may sakit ang anak mo o mahal mo sa buhay, aalagaan mo agad. Hindi mo sasabihin, hintay ka lang, may ibang mas importante. Pero bakit pag sarili mo na, kaya mong ipagpaliban? Kaya minsan, kailangan mong baguhin yung mindset mo. Hindi ka selfish kapag pinipili mo ang sarili mo. Nagiging responsable ka lang. Kasi kung ubos ka na, anong may bibigay mo? Dahan-dahan mong simulan. Hindi kailangan biglaan. Hindi kailangan dramatic. Halimbawa, kung sanay kang mag-reply agad kahit pagod ka na, subukan mong magpahinga muna bago sumagot. Kung sanay kang pumayag sa lahat ng request ng iba, subukan mong magsabi ng hindi kahit isang beses lang. Oh, sa una, may kaba, may guilt, parang may mali. Pero normal yan, kasi nasanay ka sa dating ikaw. Pero habang ginagawa mo to, may mapapansin kang kakaiba, gumagaan. Parang unti-unting nawawala yung bigat na matagal mo nang dala. Parang unti-unting bumabalik yung respeto mo sa sarili mo. At kapag naramdaman mo yon, doon mo marirealize, ganito pala dapat. Ngayon, pag-usapan natin yung isang bagay na medyo tricky, yung communication. Kasi minsan, hindi sapat na tahimik ka lang o umiwas. May mga pagkakataon na kailangan mong magsalita. Hindi para makipag-away, kundi para linawin. Pero ito ang challenge. Paano ka magsasalita nang hindi ka nagmumukhang nagmamakaawa? Simple lang, magsalita ka mula sa respeto sa sarili mo. Hindi mula sa takot na mawala sila. Iba yon. Kapag takot ang pinanggagalingan mo, parang nagmamakaawa ka. Please pansinin mo naman ako. Okay lang kahit ganito, basta huwag ka lang mawala. Pero kapag respeto sa sarili mo ang pinanggagalingan mo, iba ang tono, mas kalmado, mas buo. Parang ganito. Napapansin ko na parang hindi na balanced yung effort natin. Gusto ko lang malinawan kung nasaan ako. Walang drama, walang paninisi, pero klaro. At dito mo makikita kung anong klaseng tao ang kaharap mo. Kasi yung taong may respeto sa'yo, makikinig yan. Mag-a-adjust yan. Hindi man perfect, pero may effort. Pero yung taong sanay na balewalain ka, madalas magde-deflect yan. Iba ang sisisihin. O kaya tatahimik. O worst, ikaw pa ang gagawing masama. At dito kailangan mong maging matatag. Kasi hindi mo na kontrolado ang reaction nila. Pero kontrolado mo kung hanggang saan ka magtitiis. At ito yung punto na maraming tao ang natatakot harapin. Yung possibility na kailangan mong lumayo. Hindi dahil ayaw mo na, kundi dahil kailangan mo.
Kasi minsan, ang pinakamalaking respeto na maibibigay mo sa sarili mo ay ang paglayo sa lugar kung saan paulit-ulit kang hindi pinapahalagahan. Hindi ibig sabihin na galit ka. Hindi ibig sabihin na masama ka. Ibig sabihin lang, napagod ka na sa maling trato. At okay lang yon. Hindi ka robot na kayang magtiis forever. Tao ka, napapagod ka rin, nasasaktan ka rin. At habang pinipili mong lumayo, may isang bagay kang dapat tandaan, hindi ka nawalan. Kahit pakiramdam mo, oo. Kasi ang totoo, ang nawala sa'yo, yung taong hindi marunong mag-value sa'yo. Pero ang nakuha mo, mas mahalaga, sarili mo. Yung version mo na mas malinaw na ang boundaries. Mas matapang na magsabi ng tama na. Mas marunong nang pumili kung sino ang papapasukin sa buhay mo. At dito nagiging interesting ang lahat. Kasi habang nagbabago ka, mapapansin mo rin na nagbabago ang klase ng tao na lumalapit sa'yo. Hindi na yung mga taong gusto lang ng convenience. Hindi na yung mga taong nandyan lang kapag may kailangan. Unti-unti, darating yung mga taong kayang pantayan ng energy mo. Yung hindi mo kailangang habulin. Yung hindi mo kailangang hulaan kung importante ka ba. Kasi ramdam mo agad. At dun mo marirealize, hindi pala kailangan ipilit. Hindi pala kailangan ipaglaban ang atensyon ng taong hindi naman willing ibigay iyon. At habang patuloy kang naglalakad sa ganitong mindset, may isa pang mahalagang bagay na kailangan mong harapin. Yung takot na baka maulit-ulit. Yung takot na baka, kahit anong gawin mo, dumating ulit yung point na mararamdaman mong binaliwala ka na naman. Kasi aminin natin, kahit gaano ka katatag, may part pa rin sa'yo na nag-aalala. Parang may maliit na boses sa loob mo na nagsasabing, paano kung maulit? Paano kung sa una lang sila okay? Paano kung ganito na naman? Normal yan. Hindi ibig sabihin na mahina ka. Ibig sabihin lang, natuto ka na at ayaw mo nang masaktan ulit ng ganon. Pero ito ang kailangan mong maintindihan. Hindi mo kontrolado kung paano ka tratuhin ng ibang tao. Kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka kaingat, may mga tao talagang hindi marunong mag-value. At hindi mo kasalanan yun. Ang kontrolado mo, kung paano ka magre-react. Kung papayag ka ba ulit na maliitin ka. Kung mag-stay ka ba kahit hindi ka na nire-respeto. Kung ipagpapalit mo ba ulit ang peace of mind mo para lang hindi ka maiwan. Doon nagkakaiba ang dating ikaw at yung bagong ikaw na binubuo mo ngayon. Kasi yung dating ikaw baka pipiliin mong magtiis. Pipiliin mong umasa. Pipiliin mong isipin na baka magbago pa. Pero yung bagong ikaw, mas kalmado, mas malinaw, mas matapang. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil mas may pakialam ka na sa sarili mo. At dito pumapasok yung isa sa pinakamahalagang skill na pwede mong matutunan. Yung marunong kang makiramdam nang hindi ka agad nagre-react. Yung tipong kapag may napansin kang off, hindi ka agad magpapanik. Hindi ka agad gagawa ng eksena. Tahimik ka lang pero aware ka. Hindi mo kailangang ipilit na baka busy lang. Oo, pwedeng busy. Pero kung lagi na lang, hindi na yan coincidence. At kapag malinaw na sa'yo, doon mo gagamitin yung lakas na binuo mo. Hindi para makipag-away, hindi para magdrama. Kasi doon nasusukat ang tunay na respeto mo sa sarili mo, hindi sa sinasabi mo, kundi sa tinotolerate mo. Ngayon may isang bagay pa akong gusto mong dalhin habang nagpapatuloy ka. Huwag mong gawing identity ang pagiging binaliwala. Kaya habang pinoprotektahan mo ang sarili mo, huwag mo ring isara ang puso mo. Balance lang. Mabait ka, pero hindi ka na madaling maabuso. Marunong kang magmahal, pero marunong ka na ring umatras kapag hindi na tama. At alam mo, darating yung araw na mapapangiti ka na lang kapag naaalala mo yung mga panahong feeling mo binaliwala ka. Hindi dahil okay lang yung nangyari, kundi dahil naintindihan mo na kung bakit kailangan mong pagdaanan yon. Doon ka natuto, doon ka tumibay. Hindi nababawasan ang value mo dahil lang hindi ka kayang i-appreciate ng ibang tao. Parang diamante yan. Kahit ilagay mo sa lugar na hindi marunong tumingin ng halaga, hindi ibig sabihin na nawalan na siya ng worth. Ganun ka rin. At habang nagpapatuloy ka sa buhay mo, dalhin mo to. Piliin mo ang sarili mo, irespeto mo ang oras mo, pahalagahan mo ang energy mo. At kapag may taong hindi kayang gawin yon para sa'yo, hayaan mo silang mawala. Hindi mo kailangan ng maraming tao sa buhay mo. Kailangan mo lang ng tama. Yung totoo, yung consistent, yung hindi ka ipaparamdam na option ka lang. At kung naranasan mo na mabaliwala, hindi ibig sabihin na doon na nagtatapos ang kwento mo. Baka doon pa nga nagsisimula. Simula ng mas malinaw na ikaw, mas matapang na ikaw, mas buo na ikaw. Kaya tuloy lang. Huwag kang matakot mawalan ng tao. Matakot ka mawalan ng respeto sa sarili mo. Kung may natutunan ka dito, ilagay mo sa puso mo. At kung may naalala kang tao habang nanonood ka,
Hindi yan aksidente. Ibig sabihin, may parte sa'yo na ready nang magbago. At kung ready ka na, simulan mo na ngayon. Dahan-dahan, pero totoo. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng usapan, yung hindi lang basta pampalipas oras, kundi talagang may lalim at may tatama, mag-like ka, mag-subscribe ka, at ishare mo to sa taong alam mong kailangan makarinig nito. Kasi minsan isang simpleng paalala lang, sapat na para magising tayo. Alagaan mo ang sarili mo. At tandaan mo, hindi ka ginawa para baliwalain. Ginawa ka para pahalagahan.